Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite. So for this video naman to, mag-start ulit tayo sa comment ng viewer natin dito sa yung aking YouTube channel. Ipakita ko sa screen, no. Sabi niya, bakit daw na hindi fat bike na lang yung ilong ride ko? Ano daw yung status ng fat bike ko? Sayang naman daw, yun ang sabi niya. So nandito yung fat bike ko, ayan. Yung Sunpeed Spark na fat bike. Yan. Sa mga matagal na sa channel ko, last year, na-long ride ko na to. Na-long ride ko na to, fat bike na to, isang beses lang, no Good Friday, summer yun eh. Holy Week yun. Kaliraya. Sa Kaliraya, Laguna, yun. Siguro mga halos 90 kilometers. Yung distance one way pa lang yun, no? So, mahigit siguro mga alos 180 palikan. Simula doon sa bahay namin. So, ito kasing fat bike ko dati, naka aero bar din yan. Kumbaga naka-setup to sa pang time trial position, no. So, ngayon ito na ngayon yung fat bike ko. Yan, napansin niyo na wala na yung aero bar, no. Wala kasi yung aero bar nito kasi yung aero bar nito na toxic. Nailipat doon sa cockpit ng MC Tremor ko. Which is na hindi na rin nagagamit kasi nga may crack yung frame. Then, ano po ba yung nangyari dito? Yun nga, walang aero bar. Tapos, yung submit na System 1, nilipat ko dito. Yung kasing Paloma, nilipat ko dun sa tactical ko. Yan. And then, dati ito naka-clipless pedal, ngayon flat pedals na lang. Yan, no, InSpeed TD100. Budget na flat pedals. Then, nag-collect ako ng seat post na Aerowick, 400mm ang haba. Medyo petit pa nga yan kasi nga dahil dito sa structure na to ng frame, no? Then, ito, Weapon Predator na saddle. Napaka-comfy nitong saddle na to. Itong Weapon Predator na to. Yan. Meron akong bike check dati, no? Wala naman masyadong pinagbago, yun lang yung sinabi ko kanina. Yan, so sagutin na natin yung tanong ni Idol sa comment niya, no. Kasi hindi ko na kasi simula nung after na nilong ride ko to, tapos mga ilang ensayo sa Bermosa. Siguro nagamit ko tong fat bike na to mga halos 2 buwan eh. Yan. Tapos hindi ko na ginamit. Hindi ko na pina-ensayo ba? Ginagamit ko pa rin yung fat bike pero hindi pang ensayo. Ginagamit ko na lang tong fat bike na to pang bike to work lang tsaka pa uwi sa bahay. Then gamit ko to dati nung tag-ulan. Yan. Gamit ko to nung tag-ulan kasi ayaw ko kasing gamitin yung MC ko eh pag tag-ulan kasi pag tag-ulan tagado rin ng mga pyesa, tagkuro din ng yung mga lalo sa drivetrain. Yan. So ginagamit ko naman yung fat bike pero hindi nga lang yung dati kong purpose na ang gagawin ko sana yung yung pang gravity training gaya na sabi ko dati. No? Ang dahilan niyan kasi kaya hindi ko na ginagamit ito ng pang ensayo, pang lang daily commute lang. Kasi ang nangyari sa akin noon, sige, 'di ba sinabi ko kanina, ginamit ko to ng almost 2 months. Nung bumalik ako sa MC Tremor, sobrang nag-iba yung handling. Since na from 4.0 na gulong hanggang kasi dati naka 2.2 na 27.5 eh. Nag-iba yung feel ng handling para sa akin. Kasi matagal akong gumamit ng sobrang tabang gulong. Ito nga 4.0 eh. Hindi, halos hindi nga ako makawagwag dun sa MTB ko noon dahil pili ko para ako matutumba dahil nasanay na ako dito sa malaking gulong, yung sa handling na malaking matabang gulong na 4.0 inches no na 26er. Lalo na yung magta-transition ako sa aero bar. Pag from handlebar lilipat ako sa aero bar, feeling ko lang ako. Yun yung na-experience ko. So mga ilang rides pa yun bago ko masanay ulit dun sa MTB. Matagal-tagal, imbis na mag-ensayo ako ng proper, nagko-consume pa ako ng extra time sa adjustment dun sa handling ng MTB ko. Actually,
Yun yung pangalawa no, kasi yung dati nung nakairam dati ako ng fat bike noon dahil kasi sinali ko sa crib. Ganon din ang nangyari sa akin. Yun naman mas worse naman. 'Di ba may time trial bike ako dati. From fat bike to time trial bike, ay nakagrabe. Nakakatakot yung ano, yung feeling eh. Feeling ko matutumba ako sa time trial bike. Yun. Kaya akala ko, last year, itong fat bike na to, pagta-transition ako sa MTB, medyo wala yung ganong feeling kasi nga time trial bike, siyempre mas manipis yung gulong doon. Pero ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung feel eh. Na masyadong twitchy yung feel ko dun sa mountain bike. Kasi ito kasi mabigat na malaki gulong, tapos lilipat ako sa magaan. Yun yung yun yung na ano ko, yun yung na experience ko. Kaya hindi ko na ginagamit na pang ensayo. Kasi nga nauubos kasi yung oras ko sa ano eh, sa sa pag-adjust eh. Wala na kasi yung oras dahil nga may trabaho nga ako dito. Then hindi ko na rin hindi ko na rin nalo-long ride nga. Hindi ko na nilo-long ride to kasi nga dahil din doon sa pag matagal kong ginagamit to, pang long ride, ensayo, tapos magta-transition ako sa MTB, yun nga. Ano na, mag-extra effort pa ako para mag-adjust pa doon sa handling. Kaya ginawa ko na lang, hindi ko na ginagamit to pang ensayo. Eh, since naman na, nung after summer, hindi rin ako makapag-long ride. Hindi nga makapag-long ride, actually, last year, isang beses lang ako nakapag-long ride, which is the Holy Week kasi sarado yung shop from Thursday hanggang Sunday. Yun. So, yun yung isa, no? At saka kasi since na, di ba mag-i-schedule na ako ng long ride this year, hopefully, this summer. Ang bala ko kasi day off ko, Sunday. Eh may ano kasi kami, every Sunday kasi may dinadalo kami ng mga hapon. So may curfew ako. Yung day off ko may curfew pa yon. So ang bakante ko lang na kung maglo-long ride ako ang curfew ko lang, yung time limit ko pala, yung time limit ko hanggang hanggang tanghali or 1 PM. Kasi kailangan ko magpahinga tapos aalis na kami ng asawa ko doon sa pupunta namin every Sunday. Eh umaabot kasi yun ng hating gabi. Yun. So kung ito yung gagamitin ko, kaya ko naman, kaso nga lang mas malaki yung time consumption dito sa fat bike kasi nga mas mabagal kasi ito dahil mas mabigat nga ito tsaka less aero kaysa doon sa MTB ko. Yun nga, kulang kasi ako sa oras din, sobrang kulang ako sa oras. Dinidiskartehan ko na nga makapag long ride ng Sunday. Gagawa ako ng diskarte para maisingit ko lang yung long ride ko every day off ko. Yan. Kasi kung uuwi ako ng bahay na gamit yung fat bike mga mga alas 2 alas 3 na, wala na akong time magpahinga. Eh di pagdating ko doon sa dadalawang ko, tutulog-tulog ako kasi nga pagod. yan ang dahilan kasi nga mabagal kasi ilong ride tong fat bike. Compare doon sa Aeroba Rigid MTB Kasi nga kulang talaga ako sa oras. Di ba nga yun nga kasi nga last year nga isang beses nga lang nag-long ride. Hanggang puro Bermosa lang ako. Yan. So very very tight ang aking schedule. Hindi katulad nung may family business pa kami dati before ako lumipat dito. Kasi kaso nga lang yung family business namin sarado na. Dahil nga sa epekto ng pandemic hindi na kami naka-recover. Siyempre, mas importante yung trabaho. Yun nga, trabaho dito sa bike shop. So, yun nga, nasagot ko na yung tanong mo. Yan, so hanggang dito na lang, So, maraming salamat sa inyong panonood. Then, don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.